Lunes, ika-10 ng Agosto. Halina't alamin, tuklasin at unawain natin ang ikatlong artikulo mula sa Saligang Batas ng Pilipinas. Sumasailalim dito ang karapatan bilang isang individual o bilang isang tao na siyang nagbibigay kapangyarihan upang ang bawat tao ay maproteksyonan. Alamin, tuklasin, at unawain. Una, ang tao na inaakusahan ay may karapatang pansamantalang manhimik at malaman ang kanyang nagawang kasalanan. Kumuha ng abogado kapag di makakuha ay pagkakalooban ng isa. Ikalawa, hindi dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, dahas o pagbabanta. Ipinagbabawal ang lihim na kulungan o iba pang anyo ng detensyon. Ikatlo, hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa akusado ang anumang pag-amin na nakuha. Ikaapat, may karampatang parusa kapag nilabag ang seksyong ito. Section 13. Dito nakasaad na ang lahat ng tao ay may karapatan na magpiyansa, para lang sa mga tao na nahatulan ng kaso sa ilalim ng reclusion perpetua. At hindi pwede sobrahan ng piyansa na itinakda ng batas. Section 14. Ang akusado ay mananatiling inosente hanggat hindi pa nadidinig ang kaso laban sa kanya. May karapatan pa siyang maging malaya at mabigyan ng pagkakataon na lumahok sa pagdinig upang makita ng harapan ang nasasabing saksi at mga ebidensya nito laban sa kanya. Subalit kapag ang pagdinig ay nag-umpisa na at ang abusado ay hindi dumalo sa pagdinig na ito, ibig sabihin nito ay notwithstanding at maaari siyang maging guilty sa kaso laban sa kanya. Section 15. Kapag ang isang tao ay na-issued ng writ of habeas corpus, ay hindi ito pwedeng isuspinde, maliban na lang kung may mananakop ng ating bansa o may rebellion. Section 16. Karapatan sa madalian ang mabilisang paglutas ng kaso o usapin. Section 17. Hindi ka pwede pilitin maging testigo sa sarili mo. Kailangan magpakita ng ibang ebidensya galing sa ibang tao. Section 18.
Hindi dapat detenihin ang sinumang tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampolitika. Section 19. Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal o inding pagpaparusa sa sinumang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga paluwagang penal na di makatao. Section 20. Hindi dapat ibilanggo sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Section 21. Hindi dapat na isang tao ay makalawang sa panganib ng kaparusahan ng iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pagkaabsuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding kagagawan. Section 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder. Mula noon hanggang ngayon, ang saligang batas ang siyang tinitingala ng bawat Huwan sa Pilipinas. Ating alalahanin, bigyang pansin at respetuhin ang ating makapangyarihang batas. Muli, magandang umaga, Laisiyan. Tumawag. Ano nga pala? Yung voice over mo, Miguel. Putang ina dyan. Teka lang yung kung ano lang po yan.